Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito ang sabi nung isang dating senador tungkol doon sa sinasabi ng ombudsman na inililimit na nila sa tatlong pamamaraan ang paglalabas ng kopya ng SALN. Na ito po, paglabag ito sa saligang batas. Mga kaibigan, ito ang sabi nung isang senador na sumulat nitong Republic Act 6713. O ito yung madalas kong binabanggit sa inyo, di ba? Kasi pagka nadimanda ka ng GRAP, may isa ka pang kaso, automatic, na ikakaso sa iyo. Automatic yun. Violation of Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa sumulat nitong batas na to, maliwanag na yan paglabag sa batas. Itong memorandum ng ombudsman. The exact words, sabi ho dito nung dating senador, of Section 8 of RA 6713 is that this declaration of SALNs, the public have the right to know about it. Mga kaibigan, at ito ay alinsunod pa rin sa implementing rules and regulations, yung IRR, kung tawagin, yun yung mechanics ng batas. Diba? Ginagamit din daw itong salitang ito na ang tao ay may karapatang makaalam. Magkaroon ng access diyan po sa SALN ng mga public officials. Paano mong malilinis yan Kasi yung SALN ang pinakamatibay na magiging ebidensya mo. Halimbawa, meron ka na diskubre, property. May sasakyan, halimbawa, ang isang public official. Mukhang mababa lang ang kanyang sweldo at posisyon sa gobyerno na hindi niya maa-afford o wala siyang kakayahan na makabili ng isang, halimbawa, luxury vehicle. Mamahalin na sasakyan. So, kung ikaw, media man ka, ang immediate na gagawin mo, kumuha ka ng SALN, di ba? Titignan mo kung itong sasakyang ito ay kasama sa kanyang idinideklara o diniklara sa kanyang SALN. Mga kaibigan, di ba? Bahay at lupa. Ito bang bahay at lupa na ito na nadiskubre mo, kanya? Ito kaya nakalagay doon sa SALN niya? Kasi dapat ilalagay mo yan Paano ka pa ngayong masusugpo ang pagnanakaw kung wala ka na niyan? Hindi ba? Wala nang karapatan ng tao dyan. Ang publiko. Mga kaibigan, ano pa saysay ng ombudsman? Lumayas na lang kayo kasi nagpapahirap na lang kayo sa bayan Ang ginagawa ninyo, tinutulungan na lang ninyong magnakaw ang mga magnanakaw. Pagkatapos,
makikiparty kayo sa pinagnakawan. Oh, di magnanakaw din kayo, di ba? Ganon din ang Sandigan Bayan eh. Mga kaibigan, ang gustong-gusto ng Sandigan Bayan pa, ang kaso, nadadaling sa kanila, plunder. Kasi pag plunder, malaki ninakaw. Pag malaki ninakaw, matagal maubos yan. Pag dumating sa kanila, marami ka pang naitabi, pwede mong ipanlagay sa kanila yon para ibasura nila yung kaso mo. Pero kung konti ninakaw mo, nadimanda ka o kaya hindi naman sadyang nagkaroon ng short, pwede mo namang ibalik kung maliit na halaga. Hahatulang ka niyan. Bakit? Kasi kung maliit ang ninakaw mo, dadaan ka sa ombudsman, magbabayad ka ng abogado. Doon pa lang, ubos na yung ninakaw mo, pagdating sa Sandigan Bayan, wala ka ng pera. Hatulang ka na nila. Bakit? Wala kang panlagay. Kaya wala nang silbi itong mga batas, mga kaibigan. Ang sabi ho dito nitong dating senador na may akda nitong 6713. The IRR are clear. Sabi niya, ang implementing rules and regulations o yung mechanics ng batas ay maliwanag. There can be no restrictions. Hindi mo maaaring lagyan ng restriction yan. The law is higher than an IRR. Mas mataas ang batas kaysa implementing rules and regulation. But in this case, they speak of the same thing. So I don't understand where the Office of the Ombudsman based its memorandum restricting access to salins of public officials and employees. Ayun. Memorandum lang yan. Pwede mo bang isupersede? Pwede bang ako, gagawa ng memorandum, ako halimbawa hepe ng isang tanggapan, natatapakan nitong memorandum, mababaliwala nitong memorandum ang bisa ng konstitusyon? Sige nga. Kahit hindi ako abogado, ay alam natin yan. Halimbawa, meron tayong Republic Act, di ba? Pinakamataas konstitusyon. Pagdating sa, tapos itong mga regular na batas, kung tawagin Republic Act. Pagkatapos, meron tayong sa mga cities, municipalities, may mga ordinansa. Batas din yun eh. Pero, doon lang sa sakop nila. Ngayon, ikaw, halimbawa, city, pwede bang ang konseho ng syudad gumawa ng batas na sasalungat sa Republic Act? Hindi pwede yun. O kaya national laws. Hindi pwede yun. Yung pambansang batas, di lalong hindi pwede sa konstitusyon. Diba? Ano pa nga pagka gumawa ka ng ganyan, violation of the Constitution yan. Pwede kang tanggalin sa pwesto. Paglabag sa konstitusyon yun, gagawa ka ng batas, sisira sa konstitusyon. Di violation ng konstitusyon yun. Di dapat matanggal ka sa pwesto. Di ba? Yung memorandum ni Martires na yan, dapat grounds yan para kung pwede siyang i-impeach, dapat ma-impeach yan eh. Hindi ko lang alam kung kasama yung ombudsman sa ini-impeach. Yan ang mahirap. Lalo, ombudsman ka. Hindi ba? Saan kayo didimanda? Public official din kayo. Alam nga naman dyan ka rin idimanda sa ombudsman din. Di, wala nangyari sa kaso.
Tinanong ko itong senador dating senador. Ano sa palagay mo yung memorandum ng unconstitutional ba yung memorandum ng ombudsman? Sinabi niya, I believe so. Sabi niya, why restrict access when the law is very clear? Maliwanag ang batas kasi dito wala nang batas dito, mga kaibigan. Pagka ang batas binastos mo, nawawala na yung batas. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, hindi ka pwede magkaroon ng dalawang set of laws Hindi ba? Katulad sa pagdidesisyon ng mga hukuman. Hindi pwedeng lalo Korte Suprema, ginagawa ng Korte Suprema yan. Bastusan. Sa kaso ni Erap at saka ni Halusos, magkapareho sila ng kaso na hindi na sila pwedeng kumandidato, pero sa kaso ni Halusos, hindi na pinayagang makatakbo. Pero si Erap, pinayagang makatakbo. Ano tawag mo ron? Two sets of laws. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, nagiging batas yan Batas yan na pagtutularan. Kaya kung tawagin jurisprudence, mga kaibigan, pag nagkaroon ng magkaiba, isang kaso lang yun Magkaparehong kaso yun. Ano yung kaso nila? Yung pinatawan sila ng automatic sa kanilang kaso, sa hatol sa kanila, yung pong accessory penalty na ipinagbabawal na yung perpetual disqualification from holding public office, any public office. Mga kaibigan, pinagbabawal na sa kanila yun. Bakit? Kasi mayroong batas na sinasabi kapag ka ang isang akusado ay nahatulan ng 1 taon pataas, 1 taon na pagkakulong pataas, sa kasong may kinalaman sa moral turpitude, automatic disqualified ka na humawak ng anumang pwesto at tumakbo. Mga kaibigan, ibig sabihin, tanggal na sa'yo yung iyong political rights. Mga kaibigan, civil and political rights. Bakit si Halusos hindi pinayagan? Alam ba ninyo yung kaso nila Erap noon sa Supreme Court? Yun may kinalaman sa pagtakbo ni Erap, di ba, sa Maynila, pinail yun. Si Halusos naman, tatakbo rin siya dun sa Zamboanga, hindi siya pinayagan ng Korte Suprema. Pagdating sa Korte Suprema, kinatigan ng Korte Suprema ang COMELEC. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero pareho ng kaso sila. Magkaiba lang ang nature kasi rape yung kaso ni Halusos kay Erap, plunder. Mga kaibigan, pero magkapareho yun. Ang kinu-question sa kanila ay yung kanilang eligibility. Di ba? Na makatakbo. Hindi na sila eligible, pareho dapat. Bakit kay Erap pumwede? Kaya nagkaroon ng masamang desisyon. Iba ang desisyon kay Halusos, iba kay Erap. Madalit sabi, dalawa batas. Pagka bumangon ngayon ang disqualification, alin doon ang gagamitin ng Korte Suprema na desisyon? Yung desisyon kay Halusos o yung desisyon kay Erap?
pagka merong pinailan ng disqualification at yung disqualification sa COMELEC inapil sa Korte Suprema, alin doon? Yun ang tanong ngayon. Alin doon sa dalawa ang gagamiting desisyon ng Korte Suprema? Jurisprudence yun mga kaibigan Di ba malaking katarantaduhan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, why restrict access when the law is very clear? Sabi di ba? Abogado ito Ito si dating Senador Joey Lina. Kasi siya may akda nung 6713, mga kaibigan Republic Act 6713. Sabi niya, any memo, anumang memo, memorandum, or even executive order of the office of the President cannot take precedence over the laws which is passed by Congress. Mga kaibigan, ang nilabag ditong konstitusyon, yung constitutional right ng publiko. Mga kaibigan, yun ang nilalabag dito. At yung batas, sabi nga, kahit pa memorandum or executive order ng presidente mismo, hindi niya pwedeng tapakan o baliwalain yung batas na ipinasa ng Congress dahil yun ang mas mataas na batas kaysa dun sa memo-memo, circular-circular, mga kaibigan. At idinagdag pa nitong dating senador na si Lina na ang mga miyembro ng media at tax-paying citizens, ibig sabihin, ang publiko, who suspect na naghihinala that the wealth of public official is not commensurate to his salary, na ang kayamanan ng isang public official ay hindi po tumutugma sa kanyang sweldo or even from his private business. Mga kaibigan, should have access to their salin. Kahit na yung mga public official na hindi tumutugma yung kanilang kayamanan sa kanilang sinusweldo, kahit pa ito ay mula sa pribadong negosyo, ang media at ang publiko ay kailangang magkaroon ng access sa kanilang salin. Nakita na ninyo? Kasi nga sa salin, halimbawa, may property ka, ilalagay mo ron ang amount. Di ba? Pagka kinwestiyon ka, paliliwanag mo, saan galing ito? Hindi, meron ako negosyo Ano negosyo yan? Ganyan. Yan bang negosyo mo? Legal ba yan? Baka para ka si Ahan Chen. Daming illegal na negosyo. Sabi pa ni Lina rito, mga kaibigan, the higher interest must prevail. And that's the interest of the public. Ang dapat manaig ay yung interest ng publiko. Yun ang pinakamataas na interest. That is primordial. The constitutionality guaranteed right of people
to have access to public information. Yun ang nilalabag nila. Yung constitutional guarantee na right of people to have access to public information. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Masama po nito mga kaibigan, natsyempo o ichinempo. Yung paglalabas ng ombudsman ng memo, ilang oras pagkatapos na ulanin ng tanong si Harry Roque mula sa mga reporter dahil sa pagkakaantala ng pagpapalabas ng salin ni Digongyo sa publiko during a virtual briefing. Di mailabas 2 taon na. 2018 at 2019 salin. Hindi pa ho na ilalabas sa publiko. At ang sabi raw sa batas daw, yung daw salin, hindi kinakailangang i-release dahil ang sabi ang obligasyon lang daw ng mga nasa gobyerno mag-file. Ala na, ito nakaw, gagawin na nilang zona libre ito. Ita mo, pinag-iisipan na yung PhilHealth mai-privatize. Asan ang pera? Ibalik niyo muna yung pera. Di ba? Basta ganun lang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa kasaysayan po, mga kaibigan, sa kasaysayan, ang hindi paglalabas ng salin ni Presidente Duterte, yan ay kauna-unahan sa Pilipinas. Sa kasaysayan. Sa loob ng 30 taon. Nakalipas na 30 taon. Ngayon lang ito. Nagkaroon ng presidente na hindi po naglabas ng kanyang salin para sa 2 taon. 2018 and 2019. Hindi nagsapubliko ng kanyang salin. Ano tawag nyo dyan? Kaya pala, I hate corruption. Galit ako sa corruption. Kahit daw simoy lang Simoy lang. Whiff. Mga kaibigan Basta nasangkot sa corruption, simoy lang. Mga kaibigan. Tanggal ka sa pwesto o whatsoever. At ngayon, gustong palabasing sinlakas pa siya ni Incredible Hulk. Ni Evil Knievel. Sino yun? Yung nagmamotorsiklo, di ba? Nagpakuha ng litrato. Lintik ang mga direktor nito, ang babaw, Nakaupo, mabuti na lang daw, naawat ng mga PSG dahil sabik na raw magmotorsiklo. Mabuti na lang daw nung makita ng mga PSG, pinaligiran napigil Parang bata, kwentong bata ito
mga kaibigan eh. Ito nagkukwento eh, utak bata eh. Mga kaibigan, gusto na talagang magmotor ni Tatay Digong eh. Sobrang namimiss niya pagsakay. Muntik nang di maawat ng PSG. Sabi ni Mongo, mga kaibigan. Ano ibig sabihin yan? Malakas? Sana pinakita nyo paano sumakay. Di ba? Paano siyang nakaupo sa motorsiklo? Ano yun? Binuhat ng crane? Tapos tinapat dun sa upuan ng motorsiklo? Kung yun nga kwan eh, yung mga isinasakay sa wheelchair, di ba inuupo rin yun? Di ba? Nakakaupo rin yun eh. So, ano ron? Ano significance niyan? Yan ba basihan ninyo ng panunungkulan sa gobyerno? Nakakaupo sa motorsiklo. Lumabas ka. Pakita mo, di ba? Live and alive. Sabi nga natin. Ngayon ito, tinanin niyo mga walang hiya, itong FDA. Alam ba ninyo, kasama dun sa mga, ito malaking katarantaduhan eh. Tatapatin ko kayo, nung ako magkaisip, meron na Rino eh. Di ba? Rino na yan eh. Yung liver spread, mga kaibigan. Affordable pa naman yan. Di ba? Sa mga pwedeng ipalaman, mga panggamit sa panluto, di ba? Yan, affordable na yan. Kumpara sa ibang bagay. Akalain ninyo isinama na ipagbawal daw ibenta. Dahil hindi raw ito wala ho itong permit o ano ba sabi rito? Nag-issue sila ng advisory. Pinababatid sa publiko na ilang mga produkto, supplements, kasama itong Rino brand na liver spread, hindi raw registered sa kanila. Hayop kayo. Ibig mo sabihin eh. Kasabay ba kayong lumitaw ng Rino liver spread? At kasalanan ng Rino liver spread, kailan lang kayo naitayong agency? Hindoropot kayo. Di ba laking katarantaduhan? Hindi raw na-registered. Gago. Dapat kayo magpa-register sa Rino. Di ba? Yung Rino ang magre-rehistro sa inyo. Di ba? Irirehistro kayo ng Rino. Bakit? Baligtad ang ginagawa nyo eh. Sabi ko nga sa iyo, ilang taon na ako. Senior na ako eh. Nung magkaisip ako, meron na Rino eh. 1958 yata yan eh. Di mas matanda sa akin ito. Mga kaibigan, di ba gago ito? Kailan ba na itatag yung FDA? At kailan magparehistro sa inyo? Gago! Nakakabuisit ang mga ano na ito eh, mga kaibigan eh. Ito na lang si Eli Kuyukut Soriano na lang. Ang bahala sa inyo. Ito. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yan, mga kaibigan. Isipin mo, hindi raw nakaregister sa FDA itong Rino liver spread. Kaya bawal silang ibenta. So ibig sabihin, kailangan i-rehistro. Sabi ng DFA, the DFA FDA pala
has a responsibility to inform the public through an advisory. Tinatakot nyo eh. Nambabakal kayo. Diba? Yan naman ang trabaho ng FDA eh. Kaya nakita ninyo, yung mga produkto dito, merong narirehistro, merong hindi narirehistro. Kaya may lason yan kay wala, basta nairehistro ka sa FDA, pwede ka ibenta. Sabi ko nga sa inyo eh, may nabili kami rito, pangkili-kili. Yung pantanggal ng pamproteksyon, di ba? Baka pumutok eh. Akalain mo, pag ginamit mo yun, lalo ka magkakaputok? O bakit yun, di nyo patanggal sa palengke yun? Di ba? Walang ya itong FDA na ito. Ginaryo, di ba? Matatakot ngayon. Masisira ngayon ang imahe nito. Akala ng tao, may ginawang krimen nito. Nakamatay, nakalason. Ano sabi nila? Anong tawag dito? Meron silang paliwanag dito. Kailangan po kasi makita natin kung paano natin matitrace ang produkto kung magka-problema. Gago, di bumili ka ng isang piraso. Mura lang yan eh. Di ba? Examinin ninyo. In-examine nyo ba? Hindi naman eh. Sampo yung mga batch number for the safety. Gago, ako, meron ako niyan. Nagtatabi ko niyan kahit ilang piraso. Lagi. Ginagamit ko panluto, kaya pag wala akong maipalaman, yan ang pinapalamang ko, tinapay. Itong recall, hindi naman po dahil nagkaroon ng safety alarm or mayroong nagreklamo na nalason. Yun naman pala eh. Hindi ba dapat mademanda itong hayop na mga ito, mga kaibigan? Ipagbabawal mo. Tignan mo muna petsa ng kailan kayo tinayo bilang agency at kailan pa yung Rino, mga gago. Hayop kayo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Nakakapanginig ng laman eh, mga kaibigan eh. Kaya gusto ko maglibang muna tayo. Ina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung ginang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Asan yung isa? Hinahanap ko yung isa eh. Nawala eh. Mga kaibigan. Ito. Ito maganda. Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla eh. Ay! My God! Ay! My God! Mga kaibigan, dapat pala ito sa sa Armed Forces of the Philippines natin. Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla eh. Ay! My God! Ay! Alis na kayo sa AFP, dyan na kayo sumanib, sa ADD, ni Eli Cuyucot Soriano. Meron yatang may birthday ngayon eh. Mga kaibigan, batiin natin tong mga ilang may birthday dito. Ito, belated happy birthday na ito, Belated happy birthday kay Mylene Rustia San Andres. Pinababati siya ni Grace Padilla. Si Jermaine Isidro Aguila.
Pinababati naman ni May Isidro Aguila. Si Claire Lou Aquino Schwarzkopf ng Jacksonville, Florida. Pinababati ni Nestor Aquino. Evangeline Barreto, pinababati ni Lino Barreto. Abraham Salinas Aguilar, birthday din po, anak ni Celso Paglingayen Aguilar. At dahil birthday po nila ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, may nahanap lamang ako rito. Sandali po lamang mga babatiin din natin ito Kasi ilang araw tayong hindi nakapagbati binabati natin. Nandito pala, sandali. Ito binabati natin sina Mira at ang kanya mga sisters sa Switzerland na nanonood po sa atin madalas. Si Benji Gatchalian ng Canada, si Jay Losloso ng Australia. Yan, binabati natin. At tingnan natin kung meron tayo ritong mga mababasa. Wala pa, no? Nabasa ko na yata kanina lahat ito ano ito? Si Evangeline Barreto ay 71 years old. Yung kaninang binati natin. Opo. Ayan, dito tayo magbasa. Lipat tayo rito sa mga nanonood po sa atin. Ating mga katropa, binabati natin sina Arlene at Mon Barrias sa Amsterdam, sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz at si Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. Sa Guam, si June Gases, original vocalist ng dating Abracadabra. At si Walden Kihanberry, kanyang buong pamilya, mga musician, sa Guam din po yan. Sina Ella Samson Albiar, Rosita DC, Susana de los Santos, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, June Di Valencia, si Andres Bonifacio ng Michigan, Raul Villanada, si Carol Torres Brihiño, si Carmela Torres Balcos. Binabati natin si Benedy Tunggol, Alberto Puno, Val Luga, si Jenna Guzman Carrillo, Alex, Alea, AJ, Jenita Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, California. Roger Silva, kapangalan nung kaibigan ko yan si Roy, na pumanaw. Yung Paul Anka of the Philippines yun, napakabait nung kaibigan ko yun. Si Dani Alfonso, Boy, at Fe Almoite na kaibigan natin. Mga musician po yan, kasabayan natin sa Japan nung araw yan. Alex Darang ng Italy, Ernesto Buco, si Bibo Game Foul. Guro, mahilig sa sabong si Bibo.
si Marlon Lansangan, Sally Pascual Ronyo, Resty Samson at Alvin Samson sa United Kingdom. Di ba? Si Aliyah Grace, Ana Rose at Andrew Puno, Eric Partosa, Noli Jacinto, Nelson Beblañas, si Victor Flores II mula po sa Modena, Italy, si Art Diaz from San Rafael, Bulacan, D. Mitchell, Armando Eluna, Mimi Vallejo, si Violeta Dalay, Zitaku Ador Russell, Joan Oishi, Edwin Suarez, kaibigan natin Hector Ponasier, Marvin Victoria, Orlando Serrano, Al Hernandez, Noe Bobo Bacarizas, Dan Sinyel, Peya, Romeo Peralta 5, Ding Lorenzo, Flor Amposta, Don Cuenza, ayan, Emilito Policarpio, Romeo Torres Ching, Zeri Igdao, Alex Darang, May Isidro Aguila, si Erning Buko, matagal lang taga-subaybay natin to eh. Ilan, maigit ano na, 15 taon na yata. Renato Espiritu, Ray Aportadera, Rendaje, John Michael, Gerard Bugarin, Sel Siarga, Jimmy Gregore, Robert Yap, J.R. Madrigal, Hilario Baldovino, Lani Liwanag, Marisa Ferdinand Tagle, Peter Lee, Francis Rodriguez, tropang Barberia ito. Si Mirna Guillermo po ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida, binabati po natin. Rick Sam, Rashid Angelo Pogi, si John Narciso Llarena, John De La Cruz, Candelario Cisneros, Willie Balbin, Ito Esquillo, Osias Catalan Olvido, Arvin Lan, Fernando Nicolas, Nicolas Valencia, Loida Neri Lau, Junior Dal ng California, Nixon ng Torres, at si Mary Jane ng New York, Stephen Pesalboni, Norma Lasam, si Kajun Mariano, isa pong dating aktor, Edward Pachica, Artworks, Dante Co, Joven Aquino, Salvador Casenas, Buddy Salvador, Ramon Santos, Elbama Villaflor, Serbanonena, si Bimbo Gasga Miradora, si birthday pala ni ni Jermaine Isidro Aguila, binati natin, di ba? Kanina. Mr. Danny Rondon, ano po yan, retired na director, producer ng RPN 9, kapatid ni late Delegate Ernesto Rondon. Lani Liwanag, Jason Montero, Alan Bisedor, Efren M. Ortilla, Rodita
Villania, TC Cuevas, Leticia de la Cruz Pacheco, Pris Jo Lapis, Epi Daag, Aki Iko, Leonor Roy, Ed Arcangel Tamayo, Romualdo Pascual, Ricky Valero, isang basketball player po ng UST, taga Bulacan, ano po, Connie Geng Nagel, Romualdo Pascual, Bella, si Telma Espidillon, Sally Pascual Ronyo. Nabati na natin si Sally. Si Green Guevara, Frank Kiko Samudio Bicol, Hugo Dictado, Evangeline Baloy, Jerby Ikban, Jess Guevara, Marisa Martinez, Mercy Destura, Arnel Estandian, and Isplaki Tony, Alex Portades Camacho, Aton Pabre, Buboy Labago Jr., Fernando Vicuna Baldonado, Bing Enriquez, and Darwin Ramon, Edgar Ellen Kalingking from Exeter, California, USA, Jack Sakdalan, Shoni Gilat, Gulilat Basco, yun, Shoni Gulilat Basco, Ito Esquillo, ng Davao City pala yun, Noli Jacinto, Pedro Penduco, Lourdes Sigua, Rowena Salinas Padron, Mauro Bong Dusong Jr., Lauren Santa Ana, and Dimdim Tess, Greg Belus Jr., Eliasar Umali, Efren Ortilla, Helen Trazona, Rene Castañeda, Niala, Onaloxe, Escalon, di ko alam kung binaligtad si Gina Kyoge, Ramon Santos, Victor Dalit, Leonard Sunga, and Renz Flores, Danilo Ibarra, Willie Inocentes, and Diana Raipan, Gentiles Yao, si Elsa, nanonood sa atin. Buti hindi pa inaantok si Elsa. Retirba Inventado, Jerry. Reddy San Miguel, Nathaniel, Tanilon, Nestor Sebastian, Saldivar Balderiano, Tolich Valoria, and Nimpa Combo. Musician kaya si Nimpa Combo Si Jaime Mariano, di ba basketball player yon? Si Jimmy Mariano. Kapangalan niya CJ Garado. Yung si Jimmy Mariano ba yun? Yung player. Kamag-anak ng misis ko yun kaya kamag-anak nyo rin yun. Itong mga anak ko. Si Ed Yumul Casquejo, yan. Maria Dolores Santos, Francisca Sardoncillo, Mel Rualizo, Martiniano Santiago, Ferdinand San Juan, Cynthia Tordesilla, from Paris, France. Si Director Rolly Garcia, si Marites Daag, Karina B. Hernandez,
Ramon Balang ng Abu Dhabi, UAE. Si Mikey Mike. Ito ba yung yung gawa ng jeep dyan sa sa dati dyan sa may ang tawag dito sa Tondo, sa Wanluna. Si Virgilio Biray, Ella Gonzales, Wilma Aquino, Ebelinda Baez, Kawili, Arnaldo de la Paz, si Joseph Llanera, ito matagal na rin sumusubaybay sa atin, si Joseph, si Maria Cruz, paborito niya rin daw ang Rino. Masarap yan eh. Di ba? Tsaka pinakamurang liver spread yan eh. Tapos piperwisyo yung mga walang iya kayo. Ano pa bibili ng mga walang pambili? Di ba? Talagang dito, alam nyo mga kaibigan, kulang na lang tayo sa oras eh. Pero sa totoo lang, ito na may nababanggit ko na dati, na napaka-stressful maging Pilipino. Dahil sa pinaggagawa ng mga gobyerno, panggigipit sa mga mamamayang Pilipino, hindi tinutulungan eh. Ang Pilipino, ginigipit eh. Sipin mo sarili mong mamamayan eh, ginigipit ninyo. Di ba? Kaya stress lahat ang inaabot ng tao eh, mga kaibigan. Wala na, hindi na makahinga tao. Kung ano yung yun na lang nila, halimbawa Rino, yun na lang na ipapalaman mo sa tinapay. Wawalang hiyain pa nitong mga kwan. Di ba kayo makaisip ng ibang paraan para kayo magkapera, mga walang hiya kayo, puro kayo mangingikil? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. pang iwanan. Tayo po ay magbabalik bukas pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Mapapakinggan tayo sa Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Sa bayan Samantala ang ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. pag-ibig ay Ito po si Percy Lapid. sa bayan. Maraming salamat at magandang yumaga! Ombudsman Samuel Martires.